At ngayon, siyempre, ang pag-uusapan natin ay yung tangka ng mga Marcoses na patanggalin ang ating VP Sara bilang isang VP. Binabalewala ang mandato ng 32 million ng ating mga kababayan na naghalal kay VP Sara. At siyempre, alam na rin naman natin na hindi naman mahalal bilang presidente yang si Marcos Jr. kung hindi rin dahil kay VP Sara. Pero ang pinakahuling kaganapan dyan sa Korte Suprema ay pinasagot ang Kamara de Representante at ang Senado tungkol sa mga detalye ng mga bagay-bagay na nagresulta sa paghahain ng impeachment complaint sa pamamagitan ng 4th impeachment complaint na dinala ni VP Sara hindi lang po sa Korte Suprema kundi na rin sa Senate Impeachment Court, na ang 4th impeachment complaint, dahil pinagbabawal nga ang more than one impeachment proceeding kada isang taon laban sa isang impeachable officer, ay pinagbabawal ng saligang batas. Now, ilan sa mga bagay-bagay na nais malaman ng Korte Suprema ay itong mga ito. No? Unang-una, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Anong opisina sa Kamara ang gumawa ng articles of impeachment at kailan ito natapos? Tapos, kailan ipinaikot ang articles of impeachment sa mga miyembro ng mababang kapulungan? And kung ito ba ay ipinaikot sa lahat ng miyembro ng Kamara de Representante? Tapos, pangatlo, kailan na-circulate o pinaikot sa miyembro ng Kamara ang articles of impeachment? At kung ito ba ay merong kasamang mga ebidensya, kasama ng mga individual na articles of impeachment, and if there was at kung merong report ang komite para sa mga impormasyon ng mga miyembro para ma-desisyon nila kung sila ay mag-iendorso or hindi. Ibig sabihin, anong ebidensya ba ang ipinakalat nyo sa mga Kamara de Representante para malaman ng mga miyembro ng Kamara kung susuportahan nga itong pang-apat na impeachment complaint. At tapos is kung ang mga miyembro ng Kamara de Representante ay nabigyan ng sapat na panahon para pag-aralan yung mga impeachment charges at saka yung mga ebidensya na di umano ay sumusuporta sa articles of impeachment. Now, itong apat na itong mga katanungan ng Korte Suprema ayaw sagutin ng Kamara. Bakit? Kasi pag sinagot ito ng Kamara, mukhang lalabas na unang-una, hindi sila sigurado kung saan nanggaling ang articles of impeachment. Bigla na lang umusbong na parang magic. Pangalawa, na hindi talaga nabigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng Kamara para pag-aralan itong articles of impeachment na ito at pinalagdaan na lang talaga sa kanila itong articles of impeachment na ito. Kasi yan ang dahilan kung bakit tinatanong ng hukuman, kailan nyo ba pinakalat sa mga miyembro ng Kamara de Representante ang articles of impeachment na yan? Pangatlo, kung meron nga bang ebidensya na sumusuporta dyan sa mga individual na articles of impeachment, kasama na dyan yung diniskurso na natin na isa-isa, no? Na ang pinakamabigat di umano ay yung sa confidential funds. No? Pagkatapos dyan ay yung graft and corruption daw dahil yung pamimigay ng pera sa mga opisyalis ng DepEd. No? At saka yung supposedly graft and corruption doon sa anomalya daw sa pagbibidding ng mga laptop. No? Tapos, kung itong mga individual na articles of impeachment ay sinamahan ng ebidensya para makonsidera ng mga miyembro ng Kamara kung dapat nga suportahan ang impeachment articles neto at kung binigyan sila ng sapat na pagkakataon para basahin at evaluate kung dapat nga suportahan. Bakit nila ayaw sagutin yan? Kasi obviously, wala talagang basihan ang paglalagda ng mahigit 80% ng mga miyembro ng Kamara dyan sa articles of impeachment na yan. Unang-una, hindi talaga galing sa Kamara yan. Yan ay galing siguro sa isang abogado na binayaran ni Tambaluslos para gawin ng articles of impeachment. Pangalawa, ang sagot ng Kamara ay susuporta doon sa sinasabi ni VP Sara na kaya lang naman lumagdayang mga yan sa articles of impeachment na yan kapalit ng mga ayuda. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ng EU mission dito na nag-obserba sa eleksyon, ginagamit talaga ang ayuda para pamimili ng boto. Hindi lang yan pamimili ng boto galing sa mga botante, yan ay ginamit din para makuha ang lagda ng mga miyembro ng Kamara de Representante na i-endorso itong pang-apat na impeachment complaint. Pangatlo, lalabas talaga yan na yung mga paratang kay VP Sara, gaya ng sinasabi ng kanyang abogado sa Korte Suprema at sa Senado,
ay puro konklusyon na wala namang ebidensya. At syempre, paano naman masusuportahan ng articles of impeachment na wala naman palang ebidensya at puro paratang lamang? Kaya naman, gusto malaman ng Korte Suprema dahil kung babasahin mo talaga yung articles of impeachment, wala naman talagang ebidensyang nakakabit. Anong ebidensya ang nagsusuporta dun sa individual na articles of impeachment na naisumite sa Senado? At syempre, yung pang-apat, ano ba talaga naging konsiderasyon ng mga kongresista sa paglagda dyan sa articles of impeachment na yan? Yan ba yung ayuda o yan ba talagang dahil sila naniniwala na gumawa ng napakatinding mga kasalanan sa kanyang opisina ang VP Sara na sapat para siya ay patanggaling sa pwesto? Well, nakalulungkot na pati sa Korte Suprema ang Kamara ay nagmamatigas. Akala ko ba lahat ng public officials sangayon sa Salongalo, yung Code of Ethics for Public Officers, no, ay dapat nag-obserba ng transparency. Dapat maging transparent sa kanilang gawain, lalo na kung ito'y opisyal na gawain. Bakit hindi man lang makasagot ang Kamara kung sino talagang gumawa ng articles of impeachment, kung pinagbigyan nila ng kopya ahead of time ang mga miyembro o kinalap na lang ang kanilang mga signatures, kung binigyan silang pagkakataon na pag-aralan nito, at siyempre sa akin ang pinaka-importante, kung pinagbigay alam sa mga nag-endorso ng impeachment articles, yung mga ebidensya na di mo ay magsusuporta dun sa kanilang individual na articles of impeachment. Basic questions naman yan. Hindi yan due process ni VP Sara. Kung hindi, ito'y magpapakita kung nasunod ba talaga yung proseso na magsisimula, na magre-resulta sa pagsimula ng isang Senate trial on impeachment. Dahil kung talaga namang walang kamuwang-muwang yung mga kongresista kung anong kanilang dinalagdaan at wala naman kahit anong ebidensya na ipinakita, bakit pa kinakailangan magsimula ang impeachment? Pero wag natin kakalimutan yung pagdulog ni VP Sara sa Korte Suprema ay dahil sinasabi nga niya na nalabag ang saligang batas sa pamamagitan ng fourth impeachment complaint. Unang-una, dahil nakasaad sa saligang batas, malinaw na malinaw sa ordinaryong lengguwahe na ipinagbabawal ang mahigit sa isang impeachment complaint laban sa isang impeachable officer kada taon. Bakit? Kasi kung papayagan ng mas mahigit na isa, wala na talagang magagawang trabaho ang isang impeachable officer kung hindi sumagot sa mga impeachment complaints. Kaya naman importante na talagang sundin ang nakasaad sa saligang batas kasi saligang batas siya, pinakamataas na batas sa ating bayan na lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay dapat sumunod. Pero mas importante nga is pangalagaan yung mandato ng mga impeachable officers na gawin ang kanilang mga trabaho na hindi nadidisturbo ng mga nuisance suits, no? Gaya ng mga walang saysay na impeachment complaint. Ang tanong lang naman is, binigay niyo ba sa kanilang ebidensya na nagsusuporta doon sa individual na impeachment article? Kasi kung wala namang ebidensya na ipinakita, paano niyo alam na nagkaroon ng graft and corruption? Paano niyo alam na nagkaroon ng betrayal of public trust kung hindi niyo alam kung ano yung faktual na basihan na nagresulta sa individual na articles of impeachment? Ibig sabihin, kung walang ebidensya, puro paratang. At kung puro paratang yan, politika lang talaga yan at dinaan lang sa numero. Totoo po, impeachment is a numbers game. Pero tama naman ang Korte Suprema na bagamat it is a numbers game, the numbers must be dictated by evidence and reason. Hindi naman po pwede na paratang-paratang lang dahil gusto ng speaker, gusto ng presidente tanggalin ang vice president, sasampahan mo na lang ng walang saysay na impeachment complaint. Huwag natin kakalimutan po taong bayan din ang magbabayad sa oras at sa resources na gagastusin ng Senado pagdating sa isang impeachment trial. So tama ang Supreme Court na pangalagaan ang pondo ng bayan, siguraduhin na hindi ito maaaksaya sa isang impeachment trial na wala namang saysay. So ang tanong, tambaluslos at mga congressmen, nasaan ang transparency, nasaan ang pananagutan, bakit ayaw nyo man lang sumagot sa mga basic na question na tinatanong ng Korte Suprema? And yet, nais ninyong ma-dismiss yung petisyon ni VP Sara. Ang ina-allege nga ni VP Sara, nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or excess of jurisdiction, bakit hindi nyo patunayan na walang grave abuse of discretion doon sa ginawa ninyo? Ang sagot lang naman dyan, oo,
pinakalat namin ang articles of impeachment bago namin pinalagdaan. At kaya dyan papasok yung importansya ng kailan nyo ba ipinakalat yan at anong pruweba na pinakalat nyo. Pangalawa, oo, may mga ebidensya. Kaya lahat ng lumagda dyan, pinakita namin ng ebidensya at lumagda sila na susuportahan, i-endorsuhin ng impeachment complaint dahil ito'y nakabase sa ebidensya. Ba't ni ayaw niyong sagutin kung pinakita niyo ang ebidensya sa mga kongresista? At yung question lang naman ng ating Korte Suprema, binigyan niyo ba ng sapat na pagkakataon at panahon na mapag-aralan ng mga congressman yung ebidensya at yung saysay ng mga articles of impeachment? Itong hindi niyo pagsagot, ibig sabihin, takot kayo. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga nakakaintindi kung ano yung basehan ng articles of impeachment na yan. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga kayong ebidensya na ipinakita kahit kanino. Ngayon pa lang kayo, nagkakalap ng ebidensya at siguro iniisip nyo, bahala na si Batman, suntok sa buwan. Anyway, political naman ang proseso ng impeachment. Baka naman sapat ang numero ng mga senatong na susuporta sa impeachment dahil mangyayari muli ang nangyari sa panahon ni Ninoy Aquino na ginamit din ang pondo ng bayan para mapatalsik ang isang impeachable officer. Hindi naman tama na magpatuloy ang isang impeachment complaint na nakabase lamang doon sa suntok na buwan at saka doon sa kanilang pag-asa na mabibili ang mga senatong na bumoto pabor sa pagpapatalsik kay BP Sara. At syempre, uulitin ko po, no, nakakahiya para sa Kongreso na ayaw man lang sagutin ang mga basic questions pagdating doon sa transparency kung bakit talaga nalagdaan at anong circumstance na nalagdaan ng mahigit 80% ng miyembro ng lahat ng Kamara de Representante ang articles of impeachment, lalong-lalo na kung lalabas na wala naman talagang ebidensya. At sa totoo lang, kung babasahin niyo yung articles of impeachment, walang naka-identify na ebidensya na normally i-attach nila sa articles of impeachment. So talagang sila, bahala na si Batman, bahala na si Presidente gumawa ng paraan na mabili ang boto ng mga senatong. Pero pagdating sa impeachment articles na kinakailangan na ma-endorso ng mga kongresista, yung mahigit 80% nakalap nila dahil sa pondo ng taong bayan, ayuda na ginamit para signature buying. Laban dito kay VP Sara. So malinaw po yan, binigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbigay linaw na talagang binigyan ng pagkakataon at ipinakita ang ebidensya sa mga congressman para makuha ang kanilang endorso sa impeachment complaint na ayaw ngayong sagutin ng Kamara de Representante. May kasabihan, ang ayaw sumagot may tinatago. At ako naman sa tingin ko malinaw, ang tinatago nila, wala talagang ebidensya na susuporta dyan sa articles of impeachment at nauna na nating didiskurso yan dito sa Spokes Hour. At pangalawa, talaga namang ura-urada nilang kinuha ang mga lagda. Wala silang pakialam kung naintindihan ng mga kongresista kung anong nilalaman yan. Basta ang importante, mabigay sa kanila yung Biyernes na ipinangako kapalit ng kanilang lagda sa impeachment complaint. Alam niyo, importante yung issue na yan. Kasi yung pagbibigay ng ayuda kapalit ng lagda, yan po ay bribery. At ang isang impeachment complaint na naisampa sa Senado dahil ito'y resulta ng bribery, dapat po yan ma-dismiss ng agaran dahil yan po ay fruit of the poison tree. Hindi nyo ba narinig yun? Kahit ano na nakalap sa pamamagitan ng isang illegal na pamamaraan, hindi dapat tinatanggap ng Kongreso. Kaya nga po ako, pati yung kidnapping ni Tatay Digong, dahil ito'y illegal, hindi dapat magresulta sa jurisdiction ng hukuman. At maging dapat dahilan yan na mabasura nga yung kaso kay Tatay Digong, pati dyan sa ICC. So wala pong pagkakaiba yung ating objection sa pagpapatuloy ng sandali lang, may nag-ring. Hello? 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 Who is this? Hello? Yan. So wala pong pagkakaiba yan doon sa pangingidnap kay Tatay Digong kaya nagkaroon ng jurisdiction ng ICC. Ang pagkakaiba lang dito, kaya tayo nagkaroon ng impeachment complaint
dahil nga po sa panunuhol na ginawa nila sa mga kongresista. At sana kung sumagot ang ating mga mambabatas dito sa mga tinatanong ng Korte Suprema, edi magkakaroon ng linaw na hindi lang dahil sa panunuhol ang kanilang pagsuporta, kung hindi dahil na rin sa ebidensya na ipinakita sa kanila na ngayon po ayaw sagutin ng mga congressman. Okay? So ang presumption ko po, wala talagang basihan. At talagang ang basihan lamang ay yung panunuhol na nangyari.